Ang digmaan sa Taiwan at ang panganib sa Pilipinas, isang nakakakilabot na kwento ng trahedya. Kababayans, isipin mo ito, isang araw, nagising ka sa isang bangungot na naging katotohanan. Si China, sa kanyang galit sa pagkakaroon ng mga base militar ng US sa ating lupa, ay nagpapasya na maglunsad ng misil papunta sa Pilipinas, paghihiganti sa mga sandatang dala ng US sa ating mga lupaing Luzon, Visayas at Mindanao. Ano ang mangyayari sa atin? Ano ang magiging kapalaran ng ating bansa? Narito ang eksena. Ang digmaan sa Taiwan ay nagiging mas matindi at ang Pilipinas, dahil sa malapit nitong lokasyon sa Taiwan at sa presensya ng Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA sites sa Luzon, ay naging target. Kung magpapasya si China na maglunsad ng misil, ang Luzon, kabilang ang mga lungsod tulad ng Manila, Baguio at Subic, ay maaaring maging unang biktima. Mag-iingay ang mga sirena, magkakagulo ang mga tao, at ang mga gusali ay mabubuwag. Ang ekonomiya ng Luzon, na sentro ng kalakalan at pamahalaan, ay mabibigla at milyon-milyong Pilipino ay mawawalan ng tahanan, trabaho at pag-asa. Sa Visayas, ang mga isla tulad ng Cebu at Iloilo ay hindi malaligtas sa epekto. Ang mga pantalan at turismo ay mabibigla, habang ang Mindanao, kahit malayo, ay makakaranas ng pagkagulo sa kalakalan at seguridad. Ang mga komunidad sa Mindanao, na mahina na sa kaguluhan mula sa nakaraan, ay lalo pang maghihirap sa kawalan ng suporta at resources. Ang buong bansa ay magiging isang larangan ng digmaan na walang sapat na kakayahang magdepensa dahil ang ating military ay limitado sa teknolohiya at pondo na ginagawa tayong malaking kalamidad. Ngunit bakit tayo narito? Tingnan natin ang kasaysayan. Ayon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang mga talumpati, ginamit na ng USA ang Pilipinas bilang saksi sa nakaraan, tulad ng Moro Massacre noong 1906 at 6 sa Mindanao, kung saan higit sa 600 tao, kabilang ang mga kababaihan at bata, ang pinatay ng mga sundalong Amerikano. Ever since. Ginamit tayo bilang base sa laban sa Hapon noong ikalawang digmaang pandaigdig. Pero pagkatapos, inabando na tayo. Walang ulat, walang responsibilidad, walang suporta. Ang USA ay umalis nang hindi man lang tumingin pabalik, na sinabi ni Duterte bilang isang malinaw na pagtataksil sa ating bayan. Maaari bang itigil ni Sara ang lahat ng ito? Ngayon, tanong natin, kung si Sara Duterte, ang kasalukuyang vice-presidente at anak ni Rodrigo, ay maging pangulo, maaari ba niyang itigil ang lahat ng ito? Ang kanyang popularidad sa Mindanao at kanyang matapang na pamumuno ay maaaring magbigay ng pag-asa, ngunit ang sitwasyon ay mas malaki kaysa sa kanya. Ang kanyang nakaraang pagtindig laban sa Marcos administrasyon at pagbabanta laban sa mga kalaban ay nagpapakita ng kanyang lakas. Pero ang pagsagupa sa isang superpower tulad ng China at ang pagbabago ng US-PH relasyon ay hindi madaling gawain kung magpapatuloy ang kasalukuyang landas. Kahit si Sara, sa kabila ng kanyang determinasyon, ay maaaring maging wala rin laban sa malaking puwersa ng digmaan at politika. Ang ating kinabukasan ay nakasalalay sa ating pagkilos ngayon. Kababayans, ang digmaan sa Taiwan ay hindi lamang tungkol sa kanila. It's tungkol sa atin. Ang bawat misil, baka, bawat desisyon ay maaaring maging huling hininga ng ating kapayapaan. Magkaisa tayo, magmatsyag, at huwag hayaang maging larangan ng digmaan ang ating minamahal na bayan. Magpakatatag, Pilipinas. Kabayan ito si Alamin at Banta Istorya. Kung nais mong suporta sa channel na ito, ay maaari lang hingin ko sa iyo na mag-subscribe at sabay natin alamin.